Good afternoon po sa inyo lahat. I just want to introduce ulit myself. Ako po si Rodel, isa po sa mga worker ng simbahan na ito. No? Kung hindi niyo po nakikita, isa rin po ako sa mga gwapo, ng mga kuya na simbahan. Ang humindi, uuwi. Kaya ko lang, biro lang po. No? Gusto ko lang po maging masaya ang usapan po natin ngayong hapon. Pwede mo pakisabi sa katabi mo, bawal antukin. Ang inaantok na mama, namamabuhay. Yes. Siyempre, tuloy-tuloy na po tayo sa discussion natin ngayong hapon dahil naniniwala ako, no, inalay na po ng Panginoon ang puso ng bawat isa. Nakapasok na po tayo sa presensya ng Diyos. But most importantly, hinanda na ng Panginoon ang ating mga tenga, ang ating mga puso, ang ating mga paningin para tumanggap ng Kanyang salita. The word of the Lord is so powerful. Kayang magbago ng tao, ng buhay ng tao ang salita ng Panginoon. Hapon po sa inyong lahat. Mamatay-matay po ang ating microphone. No, we are still continuing our discussion for this month. Ang series po natin ay sa mga marunong po magbasa, ano nga po ulit? Tahanan. Very teacher po talaga ako, pasensya na. Gusto ko po lahat engage, nakikinig. Yan. Education that builds up. At ngayong araw naman po, nako, another powerful word, another powerful topic na pag-uusapan natin. Okay? Authority and respect. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Authority and respect. Yan. Sa isang tahanan. Okay? Kailangan handa na ang bawat isa. Kung handa na ang bawat isa, iniimbitahan ko po ang bawat isa, tayo as we start our prayer for this afternoon. Hallelujah. Come on, let's pray. Panginoon, maraming salamat. Ikaw, Panginoon, na nananatiling Diyos na buhay, Diyos na dakila, Panginoon, sa buhay namin, maging sa pamilya namin. Lord, andito po kami ngayon sa inyong banal na lugar, banal na simbahan, Panginoon. Lord, ihanda niyo po ang aming puso, Panginoon, dahil Lord, lumapit kami sa inyo kasi meron kang aayusin sa amin, ang buhay namin, ang pamilya namin, Panginoon. Dalangin ko, Lord, maging excited ang bawat isa, handang tumanggap ng salita ninyo, Panginoon. Winawasak po namin sa pangalan ni Jesus ang lahat ng pumipigil sa mga pusong hindi na mataba, Panginoon, mga pusong hindi na matabang lupa, mga tengang hindi na nakikinig, Panginoon, mga matang hindi na nakakakita ng pagkilos mo. Sinusuway po namin yung Panginoon. Banal na Espiritu, malaya kang kumausap, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Hindi pa po ako nagsasalita, Lord. Panginoon, may sinasabi ka na sa bawat isa. Thank you, Lord, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang malayang magturo sa amin. Tinataas po namin ito, Panginoon, Lord God. Ang gawain na ito, ako bilang mensahero nyo, itago nyo po sa inyong likuran. Ikaw ang makita, ikaw ang maitaas, ikaw, Panginoon, madakila. Salamat, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sige, makakaupo na po ang bawat isa. Hi. May bata kasi, hi. Authority and respect. Na unang-una sa lahat po, alamin po muna natin ang kahulugan ng salitang authority and respect. The first word is authority. Pakisabi, authority. Ang meaning po ng authority, the power or right to give orders, make decision, and enforce obedience. Tagalogin natin, ang kapangyarihan o karapatang magbigay ng mga utos, gumawa ng mga desisyon, at magpatupad ng pagsunod. Next word is respect. Respect, meaning a feeling of deep admiration for someone or something elicited by their abilities, qualities, or achievements. Ang respect po ay isang pakiramdam na malalim na paghanga para sa isang tao o isang bagay na merong na-attain, may nakuha, isang kakayanan at maaaring isang kakayanan, isang katangian o mga nagawa. Kung nagbibigay tayo ng respect doon kasi maaring mataas ang moral ng tao na yon, malayo na ang narating niya, we give respect to them. Okay? Now, the word respect is translated, is a translation of the Greek word timesate. Timesate. Ang meaning po, honor or value. To place a great value or high price on something. Naglalagay ng malaking halaga o mataas na presyo sa isang bagay. The meaning of respect. Alam niyo po, no, maaaring sabihin natin parehas ang word ng authority and respect, but they are both different. May nabasa po akong article. Ito ay galing sa LinkedIn. Sino nakakaalam po ng website o isang application na LinkedIn?
Sa mga naghahanap ng trabaho, alam nila yan. Mga nagpo-post ng trabaho. Yan. Dito, nilagay po niya ang kanyang article. Ang pangalan niya is Miss Janine Davis. Isa po siyang Amerikana. Ang title po ng kanyang article is Learn to Respect Authority If You Want to Succeed at Work. Okay? Sa kanyang article po, ang laman po, ang content po ng article niya is kapag ang isang trabahador natutunan niyang igalang ang isang authority, nagtatagumpay siya sa kanyang trabaho. Okay, sino po mga nagtatrabaho dito? Taas kamay. Working student, pwede din, no? Di ba? Yan, mga nagtatrabaho. Nakaka-relate po tayo dyan. Kaya ang prayer nga natin, ang goal nga natin, di ba, sa work natin, maging successful. Sino gustong yumaman? Yan. Sino mga open-minded? Lagot, hindi na sumali. Okay, pero ito po ang sabi niya. It is wonderful to learn that if you want to succeed at work, you must learn to respect authority. Sino mga nag-respect ng authority sa kanilang mga trabaho? Alam niyo po, may tinatawag na chain of command. Ito, makikita natin na mas maigi kung paano nangyayari ang respect authority. Ang meaning po ng chain of command is the line of authority and responsibility along which order are passed within a military unit and between different units. Ang chain of command po ay ibinase po ito sa military. Okay? Nangyayari po ito, sige next slide po para makita din nila. Kumbaga merong level. Ang nasa taas, authority yon. Yung mga nasa baba, yan, sila yung mga gumagalang sa authority. Okay, hindi pwede na ang nasa baba, sila yung mga nagdedesisyon, gumagawa ng desisyon sa isang plano, no? Kailangan merong approval muna ng nasa taas. That is the chain of command. Kaya nga nasabi niya, pagdating daw sa trabaho, ito dapat ang maintindihan ng isang empleyado. Paki-next slide po. Those in authority must be respected for several reasons, including number 1, they control your continued employment. Tama nga naman, kailangan marunong rumespeto ng authority ang isang empleyado kasi nga siya ay control. Ang trabaho niya ay kontrolado noon. Kapag nagbida-bida si agent, diba, ako po, halimbawa, i-BPO ako, meron akong TL ko may operation manager, tas marami patasan hanggang mapunta kay may-ari na mismo, no. Kailangan ire-respect ko sila kasi pag hindi, no, mawawala ako sa trabaho sa company na 'yon. Okay? So they control the employment. Number 2, they have the floor. Pag sinabi natin they have the floor, they have the authority kasi sa kanila talaga 'yon. Itinalaga sila doon kasi meron kailangang maging hierarchy. May level, may pagkakasunod-sunod. Hindi pwede na ang isang agent mas magaling kay TL, mas magaling sa OM, may sarili siyang desisyon. Kailangan po sunod-sunod. And number 3, they have the responsibility to make decision, which is we already mentioned, no? Kaya may sarili silang desisyon na kailangan sundin ng mga nasa baba. Kapag hindi sinunod ng mga nasa baba, X ka na. Okay, diba? Paalisin ka na. And number 4, they have paid the cost to be the boss. Siyempre, binabayaran ng mga empleyado kapag hindi sila marunong ng respect sa authority, paalisin sila. Mawalan sila ng sahod. Mawalan sila ng trabaho. Pero hindi po ang pag-uusapan natin ngayong hapon na hindi po tungkol sa trabaho. Ipinapakita lang natin na mas maigi kung paano nangyayari ang respect and authority. Ang authority and respect. Pag-uusapan natin paano kapag ang respect and authority nangyayari sa loob ng isang tahanan. Basahin po natin in Ephesians chapter 6 verse 1 to 4. First translation po sa NIV po tayo. Sabi doon, "Children, obey your parents in the Lord, and for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with the promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth." Verse 4, "Fathers," which is translated, the word parents, "do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord." Basahin din po natin sa Tagalog. "Mga anak, sundin nyo mga magulang nyo dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Igalang nyo ang inyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako at ito ang pangako, giginhawa ka at hahaba ang buhay mo rito sa lupa." Verse 4, "At kayo naman mga magulang,
huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak nyo. Sa halip, palakihin nyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. I just want to give you a background po sa book of Ephesians, sa Efeso. Ang book of Ephesians ay sinulat ni Apostle Pablo noong siya ay nasa Roman prison. Nakakulong po siya. Okay? At ang layunin ng letter niya for Ephesians Church ay para maidisiplina, maitama ang mga mananampalataya para magkaroon sila ng pagkatuto at patuloy na maging ganap na isang Kristiyano, isang anak ng Panginoon. At dito, specifically sa Ephesians chapter 6, verse 1 to 4, tinutukoy kung papaano ang respect and authority nangyayari sa loob ng pamilya. Sino dito mahal ang kanyang magulang? Sino dito mahal ang kanyang mga anak? Man, hindi pwedeng hindi gano'n, diba? Kasi mawawala itong word na to. Kaya nga sasagutin natin ang tanong, how authority and respect works within a godly family. Be ready. Number 1, it works when there is obedience. Pakisabi, obedience. Sa Tagalog is pagsunod. Ano ba ang kahulugan ng obedience? Ang obedience po is a compliance with an order, request or law or submission to another's authority. Ito yung pagsunod mo sa isang taong nagbibigay sa iyo ng utos na merong authority. Alam niyo po, sa isang tahanan na ipapakita at lumalabas ang pagkakaroon ng respeto sa pamamagitan ng pagsunod. Ang obedience po ay hindi lang sa parte ng anak sa kanyang magulang, pero maging obedience ng magulang sa Panginoon. Kaya isa-isahin po natin. Children to their parents, no? Sabi diyan, verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Basahin po natin Amplified Version to become more specific. Children, obey your parents in the Lord, that is, accept their guidance and discipline as His representative, for this is right. Dalawang bagay ang dapat gawin ng isang anak sa pagsunod sa kanyang magulang: accept their guidance and accept their discipline. Sundin mo ang iyong mga magulang dahil utos ito ng Panginoon at representative sila ng Diyos. Magiging mahirap sa parte ng anak na tignan at sundin niya ang kanyang mga magulang kung titignan niya lang ng mga magulang niya to. Kailangan makita ng mga anak, representative to ng Diyos sa buhay ko. Tignan at sundin natin sila dahil ginagamit sila ng Panginoon para maturuan at magabayan tayo. Kaya nga po importante na sundin natin ang utos nila ang pangangaral at turo ng ating mga magulang. Yung maaring iba man ang gusto natin sa gustong ipagawa ng magulang natin, maaring ang plano natin ay iba sa plano nila, ang may sarili tayong diskarte. Alam niyo, ang pinakamahalaga, ang masunod pa rin ang kagustuhan ng mga magulang natin. Tanggapin ang kanilang guidance at pagdidisiplina. Okay? Maaring may magsabi, kailangan ko din po bang sundin ang mga utos nila na magiging dahilan para mailayo ako sa Panginoon? Ito po ang sagot. Ang magulang na may takot sa Panginoon ay hindi katuturuang lumayo sa Diyos. Amen. Sa katunayan pa nga, mas ilalapit ka ng pamilya mong may takot sa Diyos. Mga anak, mga anak sa loob ng bahay, may mga magulang, sundin natin ang ating mga magulang. Amen? Next, not just children to their parents, but also parents to their children. Kanina, kinakausap yung mga anak, kakausapin mga magulang. Parents for their children. Hindi po ito yung susundin ko yung sinasabi ng anak ko, kailangan maganon. Hindi po. Basahin po natin, verse 4, fathers, parents, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. And in Amplified Version, sabi diyan, in specific na ng maigi, pakinggan po natin ito. Word of God po ito. Sabi, fathers, do not provoke your children to anger. Do not exasperate them to the point of resentment with demands that are trivial or unreasonable or humiliating or abusing, by showing favoritism or indifference to any of them, but bring them up tenderly with loving kindness in the discipline and instruction of the Lord. Alam niyo po, may mga magulang kailangan din po nating sumunod
sa gawain ng Panginoon, sa instruction ng Panginoon. Hindi sa paraang mapapasunod ng anak ang kanyang magulang, pero ang mapasunod natin ang mga anak natin dahil sinusunod natin ang Panginoon. Ang katuruan po, ang pagdidisiplina, yung pagbibigay ng gabay, okay? Nalalaman ng magulang, no? Kailangan po naka-align yan sa katotohanan, sa Word of God. Sa mismong Panginoon dapat nagmula ang instruction. Kaya naman ang authority and respect sa godly family, no, may obedience na nakikita. Tandaan niyo po, kapag walang respect, walang authority, no, hindi ang Panginoon ang final authority ng tahanan na yan. Kailangan may pagsunod. Inaayos ni Lord ang isang tahanan by giving us the instruction. Kailangan ng mga anak sumusunod sa mga magulang. At ang mga magulang sumusunod sa instruction ng Panginoon. Diba alam naman natin sa loob ng bahay, dyan unang nagsisimula ang pagkatuto. Okay? Hindi naman palagi na ang anak may natututunan sa labas eh. Bata pa lang ang anak na kung ano nakikita niya sa loob ng bahay, ano napapansin niya, ayun ang natututunan niya. Kasi sumusunod lang naman sila. Okay? Apart from obedience, what's next? Number 2. Growth. When there is growth. Kapag may authority and respect sa isang godly family, nakikita po ang paglago, growth. Basahin natin verse 1. Children, obey your parents in the Lord. That is, accept their guidance and discipline as His representative. For this is right. For obedience teaches wisdom and self-discipline. Hindi lang hierarchy. Hindi lang po yung pagsunod-sunod ang nakikita sa isang tahanan. Okay? Dahil lamang may pagsunod, may respeto at authority, dapat po mayroon ding growth. Dapat lumalago ang pamilyang may authority and respect. Ang growth nila, no, nagkakaroon sila ng wisdom, nagkakaroon ng disiplina sa sarili. Ikwento ko lang po sa inyo. No? Ako po ay bunso sa 5 magkakapatid. Ang laki na agwat ng kuya ko na sumunod bago ako. More than 10 years, ganyan. May mga asawa na sila, may mga lalaki na sila. Bata pa lang ako. I remember 10 years old. Ang aga-aga akong tinuturuan ng tatay ko, ng nanay ko na magsaing ka na, magugas ka na, mag-igib ka na. Kasi wala pa dating nawasa eh. Poso. Umagang-umaga, mag-iigib ako, magdadala ako ng tubig. Nag-aalaga din kami ng, babuyan kami. Yan. Ako naglilinis ng babuyan, ako yung nagpapakain sa mga baboy, nangangamoy baboy na rin ako. Habang nakikita ko yung mga kasing edad ko, naglalaro sila, nagtataya-tayaan sila, nagtutumbang preso sila, yan, mga nagluluksong baka. Nagagano pa ba kayo? Ganun pa. Akala ko puro cellphone na lang, no? Pero yan, nagaganon ako. Tapos, gustong-gusto ko yun. Pero kapag andyan ang tatay ko, ang nanay ko, lagi na lang akong, ka doon, umuwi ka doon, puro ka laro, puro ka ganyan. Iniisip ko, bakit, dapat nga nag-enjoy lang ako kasi bata pa ako, dapat di ko ginagawa yun eh. Pero alam niyo, sa pagtanda ko, no, tumatanda na po ako, I'm 15 years old na po, no. And so, sa pagtanda ko, no, kaya na-appreciate ko yun. Kasi kaya kong mabuhay ng hindi ko pwedeng sabihin mag-isa, no? Baka kidlatan ako ni Lord, kaya wala mabuhay mag-isa. Kaya ko namang maging independent on my own. Kaya ko na magluto, kaya ko maglinis. Ha? Sample lang naman to. Oo, diba? Marunong talaga akong mga sa gawaing bahay. Hindi ako yung pinalaki ng magulang na hindi marunong magluto, kailangan pa ng iba. No, tinuruan ako ng magulang ko. At ang laking pasasalamat ko sa part na yon, kasi sa kabila ng minsan ayoko talagang sundin, naiinis pa ako sa kanila, pero sinunod ko pa rin sila. Kita ko yung resulta ngayon. Kaya sa mga anak dyan, no, maaring hindi mo gusto again ang sinasabi ng magulang mo, maaring may iba kang gustong gawin sa pinapagawa nila sa'yo ngayon, no, sundin mo pa rin sila. Pag sinabing maghugas, yan. Pag sinabing magluto, yan. Diba? Oo, buti na lang mo. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang wala mama mo. Yan, diba? Kasi, yes, kuya, yes. Tapos sabihin ng mama mo, kung katabi mo, sus, ganyan-ganyan ka, di ka naman. Diba? Hindi, susunod tayo sa kanila. Again, ang pagsunod po, no, nagbibigay po sa atin ito ng karunungan. Okay, tanongin mga katabi mo, marunong ka ba magsaing?
May growth, no? May paglago. Kaya po, no, church, no, kaya mahalaga na sumunod lang tayo. Hindi natututo ang hindi sumusunod. Litin ko lang po, hindi natututo ang hindi sumusunod. Okay? Yung iba nga, di ba, dinidisiplina pa, kinukuha pa yung cellphone. Puro ka cellphone, puro ka ML, puro ka Facebook. Kuya, marunong po ako magluto, marunong po ako sa gawaing bahay. Natutunan ko po yan. Saan mo natutunan? Sa Frib. Sa Y8, yan. Sa mga online, di ba? Wala pong ganun. Okay? So again, ano nga po, Leon? No? Sa isang godly family na may authority and respect, ano po ang nakikita? May obedience at may growth, no? And last but not the least, there is love. Love. Di ba? Gusto niyo ba ng love? Amen. Basahin po natin. Hindi po? Sino sabi na hindi po? Verse 2, sabi dyan, Amplified version pa din, sabi, honor, okay? Honor, esteem, value as precious your father and mother, and be respectful to them. This is the first commandment with promise. Verse 4, fathers, do not provoke your children to anger. Do not exasperate them to the point of resentment with demands that are trivial or unreasonable or humiliating or abusive, nor showing favoritism, indifference to any of them. Take note of this, church. But bring them up tenderly with loving kindness in the discipline and instruction of the Lord. Alam niyo po, last but not the least, sa isang tahanan na ang sentro ay Panginoon, ang respeto sa authority ay napapakita sa pamamagitan ng pagmamahalan. Ang mga anak na mahalang magulang, nire-respeto ang magulang. Okay? Hindi lang sa pamamagitan ng salitang, opo, po, sige po ma, sige po pa, sige po, puro ka sige po ng sige po, pero hindi ka naman sumusunod. Example, nung nagsabi na, oy, uwi ka maaga ha. Papunta, uwi ka maaga ha. No? Niliteral mo, umuwi ka talaga. Morning na, kinabukasan. Opo, uwi ako. Kinabukasan na ng umaga yung umuwi, di ba? Yung iba, may mga magulang nagsasabi sa mga anak nila, nag-aaral pa lang, huwag ka muna mag-jowa ah. Pero yung anak talaga, sayang naman ang lahi natin, ma. Sayang naman ang kagwapuhan, ang kagandahan, kung hindi, di ba? Hindi pa rin sinunod. Mga anak, no, sabi, makikita mo ang pagmamahal mo sa magulang mo sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mga utos, sa kanilang mga payo. Naku, baka may narinig na ako. Kuya Rodel, puro na lang kami, puro na lang mga youth ang inaatake mo, no? Pero hindi po. Sa kabilang banda naman po, may mga magulang na nagdidisiplina at nagtuturo, pero sa pamamaraang hindi po naka-align sa pamamaraan ng Panginoon. Kaya nagre-resulta po iyon, nasabi na po kanina sa verse, sabi diyan, nagre-resulta ang maling pagdidisiplina at paggabay sa mga anak, ang resulta po nagkakaroon ng samaan ng loob. Yung ibang nagdidisiplina, hindi ko po hinilalahat, hindi ko po alam, wala pa po akong karapatan talaga dahil hindi pa naman po ako magulang, no? Pero sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon, lumalabas ang katotohanan. Minsan ng isang magulang nagdidisiplina sa kanyang anak, nagre-resulta ng samaan ng loob. Nagagalit yung anak sa kanyang magulang. Nilalabanan na ng anak ang kanyang magulang dahil sa maling pagdidisiplina. Hindi lang po samaan ng loob, nagkakaroon din po ng kahihiyan. Yung magulang, imbis na itama ang anak, ipinapahiya pa ang anak sa iba. Tandaan po natin ito. Wala pong pagkatuto sa kahihiyan. Correct them in private. No, kausapin natin sila, no, privately. Ano pa, meron din nga pong disiplina na ang resulta pang aabuso. May naaabuso po, yes. Kaya may mga anak hindi na palaki ng maayos dahil lumaki sila sa isang pamilya na abusive. Ano pa, nagkakaroon ng favoritism. Maraming anak, tapos may isa lang na isang anak na mahal. Maaring panganay lang, maaring bunso lang, maaring particular lang na tao kasi may trabaho to, yung iba walang pakinabang, mga batugan, mga ganon. Di ba, may favoritism, no? Yung iba nawawalang bahala na lang, no? Hindi na napapansin. Kaya minsan sinasabi nila, next slide. Ang sabi,
kasalanan ko. Parang kasalanan ko. Diba? Napanood niyo ba ito, yung movie na to? Diba? Akala nila hindi sila mahal ng nanay nila. Akala nila isa lang yung mahal. Sino nga to ang karakter na yan? Sino yan? Sino? Si Tonton? Sino si Tonton? Sino to? Sino yan? Si Bobby. Diba? Si Bobby yung matalino, masipag. Diba? Maaring may ganon. No? Sige po, balik po natin. Natatawa na yung lahat. Diba? Pero again, Word of God po ito. No, hindi po ako mismo nagsasabi. Ginagamit lang ng Panginoon. No, ang buhay ko, sabi dyan ng Panginoon, no, lagi nating tatandaan sa isang pamilya, dapat pagmamahalan pa rin ang nangingibabaw. Basahin natin, 1 John chapter 4, verse 8. Nalagay ko ba dyan? Oo nga. Verse 7 and 8. Sabi dyan, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Lagi po natatandaan, when there is love, there is God, because God is love. Sa isang pamilya na ang Panginoon ang sentro, mararanasan din po ang pag-ibig, ang pagmamahalan. Ano nga po yung tatlo? Reviewin nga po natin. Next slide. How respect and authority works within a godly family. Number 1 is obedience. Number 2, growth. Love. Check yourself right now. Assess yourself. Sinusunod ko ba, mga magulang ko? Sinusunod ko ba ang utos ng Panginoon? Lumalago ba ka ang pamilya namin? May paglago ba sa akin bilang anak? May paglago ba sa akin bilang isang magulang? May love ba? Nararamdaman ba ang pagmamahalan? Pagmamahalan pa din pa mula sa Diyos? Dahil Diyos ang nasusunod? Tingnan natin pong maigi. And after niyang mangyari sa pamilya natin, ito po ang resulta. Next verse, in verse 3, no? Same pa din, Ephesians chapter 6, verse 3, sabi diyan, ito ang pangako, giginhawa ka at hahaba ang buhay mo rito sa lupa. Mabilis na lang. Kapag meron pagsunod, merong paglago at merong pagmamahalan dahil sa respect and authority, number 1, no? There is success in family. Sino dito, mula na nakilala niya ang Panginoon, dinala niya ang Diyos sa pamilya niya, ginawa niyang sentro ng family niya ang Panginoon, ngayon nagtatagumpay na sila. Can I hear an amen? Amen. Yung mga nagtatagumpay, no? Dahil sinusunod mo magulang mo. Dahil tinuturuan mo ang mga anak mo. May success. Giginhawa ka. Hahaba buhay mo. Number 2, there is peace in a family. May kapayapaan. Maaring may alitan pero naitatama sa tamang paraan. Hindi nagre-resulta ng awayan, samaan ng loob. Hindi sinasabi na bakit kasalanan ko, bakit parang kasalanan ko. Hindi sinasabi yung ganon. Kasi may peace sa loob ng pamilya. And last, no, there is God in a family. Alam mo kung bakit kaya mo sumunod sa magulang mo? Dahil tinitignan mo sila, representative sila ng Diyos. Kung bakit gusto mong idisiplina yung anak mo, ayaw mong magaya sa sinasabi ng mundo, ayaw mo na matulad siya sa mga ibang kabataan na walang Diyos, no? Dahil sinusunod mo ang salita ng Panginoon. The Word of God itself is powerful. Hindi mo hayaang madala ng agos ng mundo ang mga anak mo. Gusto mo silang ilapit pa at mas ilapit pa sa Panginoon. Amen? Di ko naman sinasabing, no? Alam ko naman alam naman ni Lord ang kondisyon ng puso ng bawat isa. Alam naman ng Panginoon ang tunay na kalagayan ng pamilya natin. Maaring walang obedience na nangyayari, no? Maaring hindi pa rin kayo wala pa rin growth, wala pa rin love, no? Pwede ka magsimula sa isang bagay. Dalhin mo ang Panginoon sa pamilya mo. And let God be the final authority of your family. Amen? Sino dito uuwi siya, no? Susunod siya sa magulang niya. Sino uuwi dito, tuturuan niya sa tamang pamamaraan ng kanyang mga anak. Amen. Amen.